mga idol, good afternoon sa ating lahat. Welcome back to my channel. Hindi tayo mamamana. Yan, hapon na. Oras natin ay pasado na alas 2, mag alas 3 na. So quick dive lang tayo. Sana may sampa. Para kahit na saglit lang yung pamamana natin, makadilin siya tayo. So ang tabay mga idol, kung ano yung mahuli natin. Welcome back mga idol sa ating panibagong adventure sa araw na ito. Dito dahil wala tayong ganong oras ay agad na tayo nagtungo dito sa mga paboritong spot natin. Itong mga biyak na bato. Nabisi tayo kasi kanina, nagtrabaho tayo sa Cobo, kaya anong oras na rin tayo nakapag ready. Bali nagpahinga pa tayo ng halos 3 hours bago tayo dito lumusong. Kailangan kasi natin ng tamang pahinga lalo na pag nagdadive tayo. Dito sa unang dive ko mga idol, inakala ko na walang laman itong unang spot natin. Butiti lang kasi yung nakita ko, na malaking butiti. Buti na lang at may napansin ako dito sa may banda gilid. Isa pala itong isdang maya-maya, kaya ito yung kauna-unahang isda natin. Yun, salamat. Hindi pa natin itong di makita. Maganda kasi yung pisto niya. Salamat Lord sa maya-maya. Salamat, buhay naman natin. So another dive naman po tayo mga idol. Ito salamat at timing na kalmado naman yung dagat. Kala ko malakas yung agos kasi kanina pangit yung panahon, mapaambon-ambon saka may kalakasan ng hangin. Buti na lang at kalmado yung ilalim. Maganda kasi mag-hunting pag kalmado, hindi tayo gaano napapagod. At dito pa kababa ko, tiningnan natin itong biyak na ito kaso walang laman. Buti na lang at pagtingin natin dun sa unahan, may bagong dating na ilak o danoy. Kaya ito yung napana natin. Salamat at nakakadalawang isda na tayo. Salamat. Para sa atin talaga yung isda. Ano lang yung tama. Buti na lang at na-secure natin. Thank you Lord. Nahuli din natin. Ilak o danoy. Dito habang nasa taas ako mga idol, may napansin akong isang big emperor nandito sa gilid ng biyak na ito. Subukan natin na i-drop shot, baka sakali mapana natin. Isa din kasi sa mga paboritong technique na ginagamit ko itong drop shot. Dahan-dahan ko kasi na nalalapitan yung isda, na hindi sila nabubulabog, hindi na lang nila namamalayan na nakloklos na natin yung gap, kaya napapana natin yung isda. Gaya po nito. Yun, salamat. Salamat Lord. Kaya tayo namin. Bigay yung mirror. Pata ng bulagdata ng bigay yung mirror.
Pagkatapos ko ma-secure yung ating Bigay Emperor, pumunta muna ako dito sa may mababaw na part. So nagtry akong puntahan itong pistuan ng mga ilak. May mga video na tayo dito mga idol, lalo na sa panahon ng amihan. Dito tayo namamana ng ilak. At dito pakababa ko mga idol ay nakita ko nga itong grupo ng mga ilak. Nandito pa yung grupo ng mga ilak na na-encounter natin nung panahon ng amihan. Kaso di na sila maamo, may pagkamailap na. Hindi gaya ng dati. Isa din kasi sa mga karakteristik ng mga isda yung pagiging mailap pag panay bulabog na sa kanila. Umiiwas na. Kahit na maganda na yung pista natin, maganda yung pagkatago sa katawan ko, kaso ayaw talaga lumapit. Dito nakapana naman tayo, kaso alanganin yung ating patama, kaya nakapunit. Sayang. At dito mga idol, lumipat ako ng pisto. Umalis ako dun sa may maraming ilak. Marami sanang ilak, kaso sobrang ilap naman, ayaw lumapit. Kaya nag-decide na ako na mag-focus na lang dito sa may mga biyak na bato. So try tayo dito kung makadagdag sa tatlong isda natin. Dito pag silip ko mga idol, may napansin akong dalawang spotted snapper. Good size na sana, nasa kalating kilo. Kaso matalino yung spotted. Naispatan agad tayo, kaya agad pumasok sa butas. Buti na lang may napansin akong isang ilak andun sa ilalim, paikot-ikot. Kaya ito yung papanain natin. So tatiming lang tayo. Nahirapan din ako mag-timing dito mga idol. Hindi kasi ako makapasok, baka malata tayo ng isda. Buti na nga lang at pag-ikot ng isda natabunan yung katawan niya, kaya eto nakalapin din tayo ng konti. Dito okay na yung pisto natin. Kaya na siguro to mapana pag umikot ulit yung isda. So hintayin na lang natin na maklose yung gap. Ilak o na lang. Thank you. Sa dive natin ito mga idol, dito na ako sa may Bahura. So nagtry ako dito mag-ambush, baka sakali makadagdag tayo sa apat na isda natin. May nakita kasi akong malilit na isda, kaya napagpasyan ko mag-ambush muna dito. Baka may maghunting dito sa mga maliit na isda. Ito, wala pa tayong makitang malaking isda maliban sa mga naglalaki ang pawikan dito. Paborito talaga tambayan ng mga pawikan ng Bahura. At dito makalipas ang ilang segundo na paghihintay natin, may lumapit din na mga grupo ng pang-ihaw, itong mga Blowtail Unicorn. Kaya ito na lang yung napagpasyan kong panain mga idol. Ayos na to, pang-ihaw, may pang-ulam na tayo mamaya. Yun, salamat. Ito nakailang dive pa ako. Magpupukusan ako sa mga pang-ihaw, kaso ayaw na rin lumapit, kaya lumipat na lang ako ng pisto. Salamat. Wala tayo pang-ihaw. Ilak ng unicorn.
Okay, dahil bali tayo mga idol. Sayang yung grupo ng mga pang-ihaw, dami sana dun sa may bahura. Kaso sobrang ilap, ayaw na lumapit. Nagpapakanto-kanto na lang yung mga isda. Yan, nakakapagod din maganting sa kanila. Iniwan ko na yung grupo. Pumunta na ako dito sa may bahura. Bahura pa naman ito mga idol. Bali, sinilip ko lang itong gilid ng bahura. The best din na spot ko ito mga idol. So, may mga video na tayo dito. At dito nakatiming sana tayo na may laman na 3 spotted snapper. Ito sana yung gusto kong panain kaso ang ilap naman. Buti na nga lang at may isang ilak na maamo. Nandito talaga sa may tapat natin kaya ito yung ating napana. Salamat, another ilak. At dito mga idol sa dib natin ito halos lumubog na talaga yung araw. Pero nagpatuloy pa ako dito na mamana. So nagtry pa ako dito na silipin itong pagitan ng dalawang bahura. Baka sakali may maadatnan pa tayong isda. Minsan kasi pag ganitong oras nakakapanap ako ng mga magandang klaseng isda. Lalo na yung surahan. Ilang beses na ako naka-encounter na ganitong oras na yung palubog na yung araw. Saka ako nakakapana ng surahan dito sa mga biak. Ang kagandahan, maamo sila pag ganitong oras na. Kaso nga lang pag silip natin, hindi naman surahan yung nadatnan natin. Grupo naman to ng mga parrot fish. Nabulabog tuloy natin yung mga parrot fish. Matutulog na sana sila dito sa bahura na ito. Ay mga idol, ginabi na tayo ng uwi. Grabe yung pamamana natin. Langanin kasi yung oras. Naulit natin at hindi na makita. Yan, paabot tayo ng ilak. Tabay mga idol sa bahay. Dito na ako sa may daungan. A few moments later. Ay mga idol, dito na tayo sa bahay. Ito yung mga nauli natin. 6 na piraso. Ayos na. Laking blessing na ito mga idol. Maya maya. Ayan, 800 grams. 850. Pilaan natin yung mga pambenta natin. Ito nga pala mga idol yung original na ilak. At ito naman yung segundang ilak. Yan yung pinagkaiba nila. Minsan kasi may nagtatanong sa atin kung ano yung segunda at ano naman yung primerang klaseng ilak. Ayan. Yan yung kulay nila, tapos yung itsura. Ito yung original, ito naman yung local. Ayan. Yung ano natin, 200 per kilo yan. Pasok sa 200. 2.5. Dalawang kilo at kalahati. Ito naman yung segundang klase. 900. 950. Alanganin. Ito lang yung ulam natin. Bali may ano din tayo sa kabuuhan. Yan 1 kilo yung pangulam natin. 2, 3. Nagit 4 na kilo din tayo. So ay mga idol, bali yung kikitain natin dito
ito iba yung presyo ngayon, bumaba tong presyo ngayon. Segundang klase 180 per kilo yan, ito 200. 2 kilo at kalahati, may 500 pesos tayo. Tapos ito naman 900 grams times 180, 160 na lang yan. Bali may ano din tayo, may 650 na kita mga idol. Tapos ito may libre tayo sa ulam. Siguro ano to, ihaw natin to. Ihaw naman, pang ihaw. 1 hour later. Ayan mga idol, yan luto na yung sinugba natin. Inihaw, sinugba naman kung tawagin dito sa amin sa Borongan. Taba yung ano, yung ilak mataba. Kain na tayo mga idol, gugutom na tayo. So ayan mga idol, ito na, luto na. Ito yung ano natin sa usawan, tuyo na may kalamansi, sibuyas at saka kamatis. Favorites na sa usawan yan ni Kuya Bimbim. So tara mga idol, kasamahan nyo kami sa aming hapunan. Paborito talaga yan ni Beryl yung ano, sinugba o inihaw. Okay, fight. Tapos na rin tayo magpasalamat kay Lord sa biyaya na natanggap natin. Sayang si Bunso, ando nakatulog. Maagang natulog si Bunso dahil sa sobrang pagod siguro sa paglalaro. Kaya kami na lang ngayon. Ang kakain, tirahan na lang natin si Bunso. Para pagising niya, yan, may masarap siyang ulam. Yung ilap. Sarap yung balat nito. Tinanggalan ko nga pala ng kaliskis to bago iihaw. Pag ganyan na nakataas naman, mas maganda yung tinatanggalan ng kaliskis para makakain mo yung balat. Basta nakaangat siya dun sa ano, apoy. Sarap Kuya Bem. Yun, matabaw, nagmamantika. Ito, masarap po talaga yung balat. Balat.